Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi nung alingan ni Ay, hindi pala siya. Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang katiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo, sa akin siguro si Hanilet, may abogado naman sila. Si Man, puro abogado yan. So, Justice of the Supreme Court yung... Presidente Duterte, naka Facebook Live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong nila... Abogado man. Take care of yourself, abogado rin yan. Teka muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 ng madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mga ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi. Alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun, doon ako nakalamang. Ako... Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog na ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos. Kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di mo ano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na
tao na totoo at hindi. Kaya Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli Di Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka nang hindi mo alam. Alam mo ba kako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong, pati si Basti. Oh, pero Especially Inday, kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung Malacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba ka magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ko magsabi sa hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang yan. Kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if he cannot prove it, then gusto sa karami niyang level na masasalubong, surely yung isa dyan, hindi lang fine, imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sari. Gano'n yung bangko. Adi, buksan namin yung bangko.
sabi ko, i-waiver, binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Yan, sabi, yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayun, i-prove ba niya yung ngayon? Drug money niya. So, Lifetime savings na pag-retirement ko nandiyan. so desidido ka na mag-file ng kaso. Decidido lahat. So, Lahat ng anak ko, decidido mga individually kami. sige, pahawakan natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa iyo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa iyo, nakikinig sa iyo. Madami nagmamahal. Sa buong Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Pero kung yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Kaya alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila kasi dito ka... Sila ngayon. Ano dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Digo. Parang puro nga we love you nakalagay rito. Ako sali ito, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Bakit ako magpapasok yan sa druga? Putaka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako. Isang 5 centimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak-hawak ko pa lang yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barila niyan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Sigurado yan. Kita yung mga summary niya, walang mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit, walang N. Anong klaseng, saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Pati spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang para tandaan sa tao. Ang ano lang truth, but state-sponsored ito si Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. Di ba? No, yung isa. Kasi itong Presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Ayaw nga sumagot eh. At alam niya, wala akong ginawa sa kanya ng kunti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang.
alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang maasahan ng bayan. Hindi ako mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako, naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O Okay, sige, thank magpahinga ka na. Bago ka umalis, magkita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye.